Noong unang panahon na isang mag-asawang naninirahan malapit sa dagat. Masipag manghuli ng isda si Mang Maning at si Aling Siling naman ay mahilig mag-alaga at magtanim ng samot-saring gulay sa kanilang likod bahay. Matagal bago nagkaroon ng anak ang mag-asawa. Minsan nagkakaroon sila ng pagtatalo kung bakit hindi sila magkaroon ng anak. Subalit pagkalipas ng kanilang oras, ang hindi nila pagkakasundo o pag-aaway ay natatapos din at sila ay nagkakaayos. Nang dumating ang pagkakataong kanilang pinakahihintay, wala silang masidla ng kanilang kasiyahan. Nang dumating si Nanding sa kanilang buhay, nag-iba ang pamumuhay at pakikitungo na mag-asawa sa isa't isa. Kanilang inilaan ang halos lahat ng kanilang oras at panahon sa pag-aalaga sa bata. Lahat ng luho o naisin niya ay binibigay sa kanya upang matigil ang kanyang pangungulit at pag-iyak at upang mapasa kanya ang laruan, pagkain o bagay na kanyang minimithi. Bunga nito, lumaking salbahe, reklamador, iyakin, matigas ang ulo at higit sa lahat palaaway na bata si Nanding. Minsan, nang isda ang kanyang ama, habang ang kanyang ina ay nagtinda ng kanyang mga bagong pitas na gulay sa mga kapitbahay at si Nanding naman ay nagpasya rin lumabas ng bahay upang makipaglaro sa mga bata sa labas. Sila'y naglaro at nagkasiyahan, subalit panandalian lamang dahil iba talaga ang ugali ni Nanding. Napipitan siya sa tuwing siya'y natatalo sa kanilang mga laro. Siya'y nakikipag-away at nananakit, kaya sila'y nag-uuwian na may galit sa bawat isa. Isa sa mga batang nasaktan ni Nanding ay si Pedring, anak na mag-asawang pinaparatangang marunong manghula, manggamot at mangulam ng kanilang mga kapitbahay at maging ibang tao sa kabilang ibayo. Hindi nagustuhan ng mga magulang ni Pedring ang sinapit niya na pasa at sugat, buhat sa kamay ng kanyang kalaro na si Nanding. Sino ang may kagagawa ng pasa at sugat mo, anak? Paiyak na sumagot si Pedring. Ina, ang sinanding po. Sinanding po na napakabugnutin at reklamador. Nagalit po kasi siya dahil laging natatalo sa aming mga laro. Sige anak, tahan na. Kumalang magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Nang makatulog na si Pedring, nag-alay ang mag-asawa ng kasal sa hindi maintindihan ng bulto at... Ama, ina, napakasakit na tiyan ko. Tulungan niyo ako. Anong nangyayari sa iyo, anak? Ano ba, nakain mo at nagkakaganyan ka? Hindi nalaman na mag-asawa ang gagawin sa kaya nagpunta si Maning sa bahay nila Tarsing na isang alternatibong manggagamot sa kanilang lugar. Matapos ikwento ang nangyari, agad nagbigay si Tarsing ng saang gamot mula sa ugat ng iba't ibang katas ng mga halaman. Nang makauwi, pinainom ito ni Maning kay Nanding, pero nagreklamo sa lasa ng tsaa si Nanding. Pinaliwanag din Mang Maning na kailangan niya itong inumin upang mawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Ilang sandali ang lumipas at guminhawa na ang kanyang pakiramdam. Umagahan, nagulat ang mag-asawang Maning at Siling dahil maagang bumangon sa higaan at nangisda si Nanding. Siya may mga maliliit at kapalad na laking isdang nahuli si Nanding. Nilinis at binibilan niya ang mga ito sa arawan, sa harapan at likuran ng kanilang bahay. Pagkatapos noon, ay lilusong siyang muli sa dagat at ang kanyang nahuling maliliit na isda ay kanyang binibilan muli sa arawan at ginawa niya iyon ng paulit-ulit. Hanggang dumating ang alas 3 ng hapon, hindi na muling nakitang umahon si Nanding sa dagat. Hinanap siya ng kanyang mga magulang. Subalit, ilang oras na ang lumipas ay bigo silang makita ang kanilang anak. Mula noon, hindi mawari na mag-asawa kung bakit hindi na umahon at nakita pa ang kanilang anak. Ang araw ang lumipas, upang malibang at makalimutan ang mabait na sinapit ng anak, sinubukan na mag-asawa na gayahin ang mga ginawa nilang noon. Nang huli ng isda, nilinis at minilad sa arawan, paulit-ulit nila itong ginawa. Kanilang inuulam ang nasabing isda at nagustuhan nila ang masarap na lasa nito. Isdang binilad sa arawan. Tatawagin nating pagdadaing ang gawaing ito at tatawagin nating daing ang isdang binilad
sa arawan. Anak ko, kung nasaan ka man ay sana'y nasa mabuti kang kalagayan, Diyos ko. Ibalik ninyo po sa amin ang aming anak, parang awa ninyo na po. Paano mag-asawa na walang pinapalakas at pinatatatag ang isa't isa? Ito ay alaala ng kanilang anak na sinanding ng isang bata sa bahay, kalaaway, reklamador at palagain. Subalit nag-iwan ng isang gawain na nagbibigay sa kanila ng kakaibang lasa sa isla, ang dati. Kumalat ang kwento sa bawat tahanan, bawat bahay